So, magandang hapon. Isa na siguro ito sa pinamalungkot na araw sa banwa ng New Washington na kung saan sa isang pangkaraniwang umaga may naganap na insidente sa trapiko. Sa pagkakamali ng isa ay may mga nawalang buhay. Maraming mga tanong na hanggang ngayon ay nahanapan pa ng sagot ng ating kapulisan ng New Washington Municipal Police Station. Ang aming investigador ang may team na kumakalap ng impormasyon sa kanyang investigasyon para malaman ang sanhi at may lahad namin ng patas at wastong sagot sa inyong mga katanungan. Muli, ang vehicle 1 po natin ay yung tricycle bearing plate number F477FY boarded with 7 persons. 5 po doon ay lalaki at 2 po ay babae. Ang vehicle 2 po natin ay Isuzu tanker truck bearing plate number NKF 7274. Initial investigation revealed on the said date and time, place of incident, vehicle 1, yung tricycle po natin, was traversing the Cardinal Sin Highway from Dumaguete going to Poblacion this town. Upon reaching the place of accident, which is yung curb area po sa Barangay Ochando, was bumped by vehicle 2, which is yung Isuzu tanker truck po natin, which was traversing from opposite direction from Calibo going to Phoenix Depot, Dumaguete. Yes po, sir. Which encroached and went to the left outer lane and right of way of vehicle 1. So, si vehicle 1 po yung nasa tamang linya po natin, which is yung tricycle po natin. Driver and passengers of vehicle 1 with tricycle were transported to hospitals in Calibo, Aklan for treatment, while the driver of tanker truck is under the custody of the station. Sa ngayon, meron po tayong 7 casualty na kung saan 4 ang injured, 2 po doon ay nasa ICU at 2 po ay under observation. At sa kalungkutan po, 3 po ay nasawi. Naitakbo po agad ito sa Panay Healthcare at isa po sa Panay Healthcare at 6 po sa Dr. Rafael S. Tumbucon Memorial Hospital. Lahat po ay sa Calibo. Papasalamat kami sa MDRMO New Washington, BFP New Washington, BFP Calibo at Calibo MDRMO sa agarang suporta para madala agad ang mga biktima sa ospital. Under the custody na po ng ating kapulisan ang driver ng tanker truck na magdadala sana pupunta sana sa Dumaguete, na kung saan napag-alaman natin na nakatulog daw siya habang nagmamaneho. Di po namin pwedeng pangalanan ng suspect sa kadahilan ng di pa po natin na-endorse yung kaso sa piskalya. Yes po, sir. Sa katawan po ni PSSG Prado, ang ating masugid na investigador na humahawak ngayon ng kaso, anumang update at additional information ay papaalam namin agad sa inyo. Maraming salamat po at magandang hapon ulit sa lahat na nakikinig at nanonood ng programa. Yes po, sir. Masubok ito yan. Matuon niya balita ron. Yes po, sir. But anyway, lumalabas kasi, sir, is nasa tamang lugar yung vehicle 1. Yes po, sir. Which is yung tricycle po natin. So, mayroon ng kaso, sir, na ready yung ating New Washington PNP. So, as of now, sir, yung investigador po natin is inuubra na po yung mga kaukulang papeles para ma-file na po natin yung kaso. May-file po natin yung kaso. Still under custody yung driver niya? Yes po, sir. Nandito po sa custody natin. Na paalam na rin po natin sa kanyang pamilya na na-involve po siya sa aksidente. At yung mga pamilya naman po ng biktima is nandito rin po sa station para mapalawig yung kaalaman nila regarding dun sa insidente. Kompleto naman, sir, registration ng tricycle, driver's license. Kompleto po, sir. Kompleto po. How about the driver? Also the tanker truck, sir, kompleto rin po yung ano natin. So, lalabas lang doon yung pinaka-symptom investigation kung ayon sa mga witnesses. Yes po, sir. Na magbigay ng statement o po sa nangyaring aksidente na yan kanina. Yes po, sir. So, meron naman po tayo mga sa investigator po natin, si PSSG Prado. Yes po, sir. Siya po yung nag-aasikaso ngayon ng siya po yung unang pumunta doon sa ating place of incident
and nangalap ng other information na makakatulong sa pagpapile po ng kaso po natin. Sir, by the way, may kasama ba itong driver ng truck o mag-isa lang siya? Mag-isa lang po siya, sir. Kaya na-idlip. Yes po, sir. So, ito po yung na-obserbahan po natin ever since na itanong ko na rin po to. Nung nagkakandak kami ng Comelec checkpoint. So, napapansin po namin na bakit solo driver lamang po yung ano. So, titignan po natin sa kanilang management at itanong na rin po namin kung may other intervention na kung pwede is masamahan sila ng kapalitan. Gawa na mostly na mga trucks po natin is all around the Panay Island, Panay area po natin at pumupunta po dito sa bayan po ng New Washington. Saan po ba galing itong truck, sir? Itong tanker truck? Based sa ano natin, from Iloilo po yung tanker truck. So madaling araw pa lang po umalis na po doon yung kukuha ng crudo po sa dito sa ating sa Dumaguete. Yes po, sir. So under custody yung driver, yung Yes po, sir. mga pamilya ready to magbigay ng statement at i-file yung kaso. Yes po, sir. Tomorrow or basta makumpleto. Basta makumpleto lamang po namin papeles, i-endorse na po namin agad yan sa piskalya. Possible na kaso, sir, hindi lang namin punahan, pero reckless imprudence. Yes po, sir. Resulting to multiple homicide. And meron po tayong reckless imprudence resulting to serious physical injury. Sir, kanina napunan natin may taga-LTO dito, sir. Yes po, sir. Yes po, sir. Yung, So, yun po. Meron rin pong intervention na ginawa yung ating LTO Aklan, which is nakipag-coordinate na rin po sila sa akin kaninang umaga na mabigyan namin sila ng sapat na information para maubra nila yung intervention na dapat nilang gawin dito sa LTO Aklan. Yung pangyayari ba, sir, may nakuha ng CCTV, may CCTV doon sa... So negative po tayo sa CCTV, pero meron naman po tayo mga pagtanungan. Opo, regarding sir, that. Mayroon pang concern doon yung mga tao na baka pwede tayo maka-request ng signage na yes, yung po, area ay accidental prone area. Kasi yes. marami na daw na accident doon, sir. Yes po, sir. So after this day, siguro makikipag-set ako ng meeting sa ating local government unit, especially sa SB for Transportation, na sana na makaubra kami ng resolution na maka-tap kami sa DPWH, yes, sa DPWH para sa karagdagang mga signages dito sa mga curb areas po natin, sa mga traffic accident prone areas po natin, at para ma-aware rin po yung mga taong bayan po natin na sa mga ganitong lugar is malimit po yung, hindi naman po malimit, kumbaga prone talaga yung accident sa mga ganitong area. Naramdaman ko, sir, kanina sa sinabi mo sa statement na isang pagkakamali ng isang tao, tatlong buhay ang nawala. Yes po, sir. Yung pagkaidlip ng driver. Yes po, sir. Mo, sa ganyang aksidente kanina. Ano po yung, yes, po, sir, yung advice natin sa mga ganyang kalayo ng travel nila? Yes po, sir. So, sa mga minamahal po natin mga drivers, at mostly naman po sa atin, mga drivers po tayo. So, magdoble ingat lamang po tayo. At kung nakakaramdam po tayo ng pagod sa ating mga sarili, is meron naman tayo mga shoulder lanes na pwede tayo makaiglip kahit papano. O may mga parking lots naman po tayo sa mga gilid ng kalsada na pwede po tayo makaiglip kahit papano. Kung napipil po natin na pagod po tayo at hindi po natin kayang dire-diretsuhin yung biyahe, so hanggat maaari is magpahinga. Especially kanina, medyo maulan nga po. Medyo maulan, naging hindrance rin po ang ulan para makita yung visibility ng kalsada po natin. So, nandiyan po yung madulas yung kalsada, medyo medyo blurry yung ano natin, yung pagdadrive natin, gawa ng sa ulan. So, sa mga ganitong instances, dapat magdoble ingat po tayo, lalong-lalo na po sa pagmamaneho. Thank you, Police Major Daryl Villanueva, sir. Yes po, sa pagkakataon ito sa Aramin at saka PB News Online. May, yes po, sir. Yung Phoenix Gas Station, sir, yan yung may-ari ng tanker na kapunta na dito para makausap yung mga driver nila. Yes po. So, based sa investigador po natin, is magpapadala na lang po sila ng kanilang lawyer, legal counsel. Okay. Yes po, sir. Sir, thank you so much. So, thank you very much po, sir. So, additional information,
papaalam po namin agad sa inyo para makabigay po kami ng update dito sa natabong insidente po natin. Thank you very much po. Thank you, sir.